Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maganda po ang ating pag-uusapan sa episode na to. Ito po ay tungkol sa SONA or State of the Nation Address ng ating Pangulong Marcos. Tungkol to sa Pax Silica, sa nuclear energy at ang high-tech na Pilipinas sa darating na mga taon. Gusto ko ditong pag-usapan talaga itong Pax Silica. No, dahil marami din nagtanong sa akin, Sir, ano ba yung Pax Silica na yan? Paliwanag sa iyong susunod na episode. Paborito ko din itong topic na to sapagkat ito talaga ay magbibigay ng economic benefits for the Filipino people. Nung narinig nyo po ba yung Pax Silica, ano to, akala mo ba pangalan ng bagong pelikula sa sinehan o kaya brand ng bagong sabon o toothpaste? Pero sa totoo lang po, isa itong malaking alyansa. Alyansa sa pagitan ng Amerika at ng ating mga kapitbahay na bansa tulad ng Japan, South Korea, pati na rin ng Australia, no? At alam nyo, kasama din dito ang Canada, United Kingdom. Ito ay para siguraduhin may sapat na supply ng AI chips, microchips, at mahalagang mineral sa buong mundo. Asosasyon, alyansa, biruin mo, kasama tayo sa mga bansang progresibo dito sa Asia. Hindi lang sa Asia, kundi sa Amerika, Canada, at Europa. Sa madaling salita, exclusive po na club ito ng mga bansang ayaw maubusan ng mga pyesa para sa cellphone, sa laptop, electric vehicles at AI. And guess what? Kasama na po ang Pilipinas sa VIP list. Imagine, nasa VIP list na tayo ng Pax Silica. Okay, so pag sinabi mong Pax Silica, kasi nga binanggit ito ng ating Pangulo, pero ipaliwanag po natin na mas bumababa sa level ng masa, no? Dahil sila ang magbe-benefit dito eh. Ano ba ang pwedeng makuha ng ordinaryong Pilipino dito ni Juan de la Cruz? Alam niyo po itong Pax Silica, hindi lang ito puro forma, hindi ito puro satsat, no? May mga konkretong biyaya ito na ibibigay sa bawat mamamayang Pilipino. Okay? So, ito po ang gagawing Silicon Valley ng Pilipinas. Itong 1,600 na hectarean tech hub sa New Clark City. So, magiging Silicon Valley. Alam niyo po ba yung Silicon Valley? Progresibong area yan, probinsya sa California. Sobrang lakas ng dating, parang buong bayan na ginawang factory ng high-tech na gadgets. Ako, medyo familiar ako sa Silicon Valley kasi yung Westcliff University naging partner ko yan sa negosyo na kung saan nagpapadala sila ng STEM graduates doon sa Silicon Valley na parang gagawin nga dito sa Pilipinas na Pax Silica. Okay? Dito dagsa ang dolyar mula sa mga foreign investors na gustong magtayo ng mga planta dito. Ang ganda-ganda ng plano na to. Nung marinig ko to sa presidente nung kahapon, no, sa kanyang zona, ako'y tuwan-tuwa. Alam niyo ba kung bakit? 200,000, more than 200,000 high-tech jobs ang ibibigay nito. Hindi lang po basta-basta trabaho. Para ito sa ating mga Pinoy engineers, sa mga IT workers, sa mga technicians. Imbis na mga ibang bansa sila at maging overseas Filipino workers, dito na sila sa Pilipinas kikita ng malaki at napakalaki ng sweldong ibibigay dito kasi mga foreign investors ang ilalagay diyan sa Silicon Valley of the Philippines, itong Pax Silica sa New Clark City. Okay? So, lume-level up ang ating ekonomiya. Dati, nagbebenta lang tayo ng raw material. Parang nagbebenta lang tayo ng hilaw na kamote. Okay? Okay. So, ngayon, tayo na mismo ang magpoproseso
at magte-test ng mga AI chips. Naku, yung mga bata alam na alam to, no? Yung mga high-tech, no? Tayo na ang, ibig sabihin, tayo na ang gumawa ng masarap na kamote fries na mahal ang benta. Parang gano'n, binili mo yung kamote ng hilaw, dinevelop mo, ginawa mong kamote Q. So, medyo mahal na. Ganun ang ating paksiliga. Okay, kung mapapansin nyo, maalala nyo, sa SONA may binanggit na nuclear energy ang Pangulo. At ito ang catch doon sa pagbanggit niya ng nuclear energy. Ang mga AI data center at chip factories ay sobrang lakas kumain ng kuryente. Para sila yung kapitbahay mong pinapalabas na mining rig ang buong bahay. Sobrang lakas sa kuryente. Okay? So ano ginawa ng Pangulo? At ang kanyang ikinuwento doon sa SONA? Isinama niya ang kanyang plano sa reactivation ng nuclear energy. So may nuclear energy program siya na binanggit sa State of the Nation address kahapon. Ibig sabihin, sa madaling salita, dapat may sarili tayong kuryente. Kailangan natin ng murang kuryente mula sa nuclear power para hindi makipag-agawan ang mga malalaking AI factory sa kuryente ng ating mga bahay. Kuha nyo? So, ang ganda ng plano, simultaneous ang approach, ito yung Silicon Valley of the Philippines, andi dito yung nuclear energy program. So, walang magiging problema pagdating sa kuryente at sa tubig. Walang agawan ng mga bahay sapagkat magpuproduce siya ng sarili niyang kuryente. Okay? Okay. Isa din sa mga nagustuhan ko itong system law sa bill. Isinabay ng ating Pangulo sa SONA ang panawagan na amyendahan ng EPIRA law para ipagbawal na ang pagpapasa ng systems laws. Ang tawag dito, systems laws, ano to? Ito yung nakaw na kuryente, yung mga naglalagay ng mga jumper sa mga bahay. No, siyempre hindi nakokolekta ang cost niyan, yung paggamit. Sinacharge sa atin yan sa mga bill natin. Sabi ng Pangulo, bakit nga naman tayo magbabayad sa kuryente hindi naman natin ginamit? 'Di ba? That would be unfair, that would be unjust. So sabi ng Pangulo, tanggalin mo yung systems laws na yan. That would be unfair to the Filipino people. Naka-charge doon sa Meralco bill. Sobra naman yun. Tipid ka ng tipid ng kuryente pagkatapos ang ang ginamit ng ibang tao na may mga jumper sa'yo i-charge. Hindi pwede yun. Tanggalin niya, sabi ng Pangulo. Okay? So, isa pa, yung tax. No. Dito, nagkaroon ng panukala ang ating Pangulo na itaas sa 350,000 kada taon ang libre sa income tax. So that's so, ang ating mga ordinaryong manggagawa ay may pandagdag na panggastos sa patuloy na tumataas na bilihin. Ito yung pang-counter attack ng gobyerno. Tumataas ang bilihin, tanggalin mo yung tax. Pataasin mo yung bawas sa paglibre sa tax sa mga manggagawa. So, para yung purchasing power nila, madagdagan at hindi maapektuhan sa taas ng bilihin. Okay? Ngayon, siyempre, sa tuwing may malaking proyekto ang gobyerno, hindi mawawala ang mga humihirit ng todo. Siyempre, may mga kontrabida. Parang pelikula yan. May bida, may kontrabida, at pagkatapos ng SONA, pupulaan ng pupulaan. Without first studying, researching, mag-conduct ng research tungkol dito sa Silicon Valley. Maraming kumontra dahil dito sa paksiliga. Pero hindi pwedeng ganun na lang palagi na ng kontra-kontra. Minamadali daw. Aagawan daw ng tubig ang ating mga kababayan. Baka magka-blackout daw sa buong Luzon. Magsasara ang mga ilog natin. Alam nyo, pag-aralan mo nang mabuti. Definitely si Presidente Marcos hindi mag-move ng ganyang klaseng programa without first consulting yung mga ekonomista niya at mga kanyang mga technocrats, no? Mga malalaking bansa nga meron ng ganyan. Tayo pa kaya, no? Alam niyo po minsan ng mga kontra.
Akala mo naman magtatayo tayo ng kulay pulang Death Star sa gitna ng Tarlac na direktang nakasaksak sa poso ng barangay. Hindi po gano'n ang mangyayari dito. No, yan ay masusing pinag-aralan ng Pangulo at ng kanyang mga technocrats, ng kanyang mga ekonomista. Hindi basta-basta yan. Di ba? So, pakinggan pa rin natin ang tunay na solusyon dito sa kanilang mga alalahanin. At pwedeng namang tingnan natin, ipaliwanag natin ng gusto sa kanila kung bakit magdudulot to ng bugso-bugso at napakalaking benepisyo para sa ating mamamayan at para sa ating bayan. Ang tanong aagawin ba natin ang kuryente ng mga bahay nila? Siyempre hindi. Kaya nga magtatayo ng sariling nuclear power plants at solar farms, no, para may sariling supply ng kuryente, mga industrial zones na ito, yung katulad ng Tarlac, ng Clark, New Clark City. So, may sarili siyang source, mga sources of electricity, ng tubig, di ba? So, hindi maapektuhan ang mga nearby communities dyan. Paano yung tubig? May mga sarili silang water recycling at imbakan ng tubig. Ito yung minsan nabanggit ng Pangulo na to sa mga dati niya mga interviews. Magkakaroon ng rainwater harvesting, no, na itatayo para hindi maubos ang tubig inumin ng mga karatig bayan. Natandaan niyo yung previous months na interview na kailangan pag umuulan maglagay kayo ng mga timba Valdez. Something like that. That is almost similar to this one. Na proyekto na magiging Silicon Valley ang ating Clark City. Okay? Paano naman yung kalikasan at lokal na komunidad? Bago simulan po ang lahat, kailangan pa rin ng strictly implemented na environmental impact assessment at tamang konsultasyon sa ating mga katutubo at lokal na mamamayan. So, hindi naman pwedeng isang tabi ng ating Pangulo yung mga konsultasyon na yan. Siyempre, nagkakaroon ng konsultasyon dyan bago ipatupad ang programa. Pero ako, I'm sure na nararapat na simulan niyang Silicon na yan, yung parang Silicon Valley of the Philippines na yun sa New Clark City. Dahil ang lahat ng halos lahat ng progresibong mga bansa ay meron ng ganyan. Kaya nga itong Silicon na to, itong Silicon Valley ng Pilipinas ay dapat maumpisahan agad yan, no? Ang Silica at nuclear energy ay hindi para sa pambubudol o pagmamadali ng walang pag-iingat. Isa itong napakalaking oportunidad para hindi mapag-iwanan ang Pilipinas sa buong mundo ng AI at technology. Alam natin yan, no? Masyado nang advance ang technology, dapat sumabay ang Pilipinas dyan. At pag may tamang disiplina, strict regulatory oversight at proteksyon sa kalikasan, kayang-kaya nating umasenso ng hindi naaagawan ng tubig at kuryente ang ating mga mamamayan. Napakagandang proyekto. Alam niyo po, kaya ako po pinili ito na maging topic sa vlog ko ngayon ay sapagkat yun nga, binanggit ko kanina, nagkaroon po ako ng isang partner university dyan sa Santa Monica, sa California, na kung saan yung mga graduates ng Westcliff University, kasi ang focus ng Westcliff University ay tungkol dito sa mga kursong may kinalaman sa artificial intelligence, dyan sa mga microchips, sa cyber courses na yan, no? Lahat ng may kinalaman sa technology, sa advanced technologies, yun ang mga kursong kanilang ipinopromote, hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. At kapag more on STEM sila, Science, Technology, Engineering, Mathematics program. Ngayon, kapag ikaw ay graduate sa Westcliff University, definitely you are assured of a job doon sa Silicon Valley. Dahil yung Silicon Valley ay nagsisilbing parang training ground, no, para doon sa mga newly graduates ng Westcliff University.
at doon nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon kagad ng trabaho, at kapag na-train diyan, tumataas ang level ng kanilang posisyon, no, sa mga IT firms doon sa Silicon Valley. Ngayon dito sa ating bansa, mangyayari nga dito is that pag nagkaroon nga dyan, natuloy itong Pax-Silica project na to, magiging techno hub yung New Clark City, at magkakaroon na tayo ng sariling processing area na kung saan hindi na tayo magre-rely, no, sa ibang bansa. Pagod ka na ba sa luna, komplikado